Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Bea at ikinagagalak po namin na makasama kayo sa araw na ito. Tayo po ay pansamantalang hihinto o we are taking a break from our series on the profiles of David o pansamantala po tayong magpapahinga sa pag-aaral po natin patungkol sa buhay ni David. Sa araw pong ito ay meron po tayong mahalagang pag-uusapan. Ang mensahe po natin ngayon ay bunga ng kolaborasyon ng ating mga pastor, kaya tayo po ay lubos na nagpapasalamat. Ang pag-uusapan po natin ay ang paksa patungkol sa pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang espiritual na disiplina na hindi po paboritong gawin ng mga tao. Marami po ang nahihirapan dito. Bakit? Kasi mahilig po tayong kumain. Ika nga po food is life. We love food. Hirap po tayo na hindi kumain. Giving up comfort takes effort. And the idea of voluntary sacrifice o yung kusang loob na pagsasakripisyo, hindi po siya madali. Sa katunayan, mas gusto po natin ang feasting over fasting. So, ano po ang pag-aayuno? What is fasting? The Hebrew word for fasting, shom, means to abstain from food, while the Greek word is nestiwo, which means to abstain from eating. Simply saying po, fasting means giving up food or certain comforts for a period of time to seek God for a special reason. Ang pag-aayuno po, ang kaparaanan na itinalaga ng Diyos para tayo ay manawagan sa Kanya sa mga sitwasyong espesyal, lalo na kung meron po tayong pangangailangan. Ang pag-aayuno ay hindi lamang simpleng pag-iwas sa pagkain o sa karne. Ito ay espiritual na disiplina na nagtuturo sa atin ng pagpipigil sa sarili at mas malalim na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Sa Lumang Tipan, mababasa po natin na sa panahon ng krisis o kagipitan, madalas mag-ayuno po ang mga taga-Israel. Isang halimbawa ay ang kwento po ni Ezra. Basahin po natin. Nang si Ezra po ay may dalang ginto at pilak patungo sa templo sa Jerusalem, dadaan po sila sa rutang puno ng tulisan. Kaya tinipon niya ang sambahayan ng Diyos na magtiwala sa Panginoon para sa proteksyon at kaligtasan sa pamamagitan ng pag-aayuno. Basahin po natin. Ezra chapter 8 verse 23. Kaya nag-ayuno at nanalangin kami sa aming Diyos, na ingatan niya kami at tinugon niya ang dalangin namin. Narito ang isang halimbawa ng isang grupo ng mga taong nananalangin sa Diyos. More than we need food, we need you, O God. Higit pa sa pagkain, O Diyos, ikaw ang kailangan namin. Sa ating Biblia, makikita din po natin na ang panalangin at pag-aayuno ay madalas na magkasama. Sabi po ng isang pastor na nagngangalang si John Mark Comer, fasting and prayer go together. You can pray without fasting and you can fast without praying, but when you combine the two, there's a noticeable amplification of our prayer before God. Fasting is a kind of praying with our body. When the request of our heart is coupled with the yearning of our body, our prayer is purified of its dross and presented like a precious metal before the Father for Him to do as He will. Bakit natin pinag-uusapan ang pag-aayuno ngayon? Why are we talking about fasting now? Meron tayong dalawang layunin. Ang una po, nais nating muling ipakilala ang kultura ng pag-aayuno. Nais nating isabuhay ng ating komunidad ang pag-aayuno bilang isang paraan ng pamumuhay
o the habit of fasting as a lifestyle. Sa ika-6 na kabanata ng Mateo, tinalakay ni Jesus ang 3 espiritual na disiplina, ang pagbibigay, pananalangin, at pag-aayuno. Basahin po natin Matthew chapter 6 verse 16 from the NIV. When you fast. Tignan po natin, ginamit ni Jesus ang salitang when, hindi po if. Bilang mga tagasunod ni Jesus, inaasahan po sa atin ang pag-aayuno. Jesus said, when you fast. So assuming that this practice would be a normal part of one's spiritual life. Sabi po ni Arthur Wallis, fasting is a divine corrective to the pride of the human heart. It is a discipline of the body with a tendency to humble the soul. At sa panahon po natin ngayon, hindi lang sa pagkain kailangan nating mag-ayuno o mag-fasting. Hinihikayat namin kayo na subukan ang digital fasting, kasabay po ng inyong pag-aayuno. Sabi po ni Charles Stanley, fasting is abstinence from anything that hinders our communication with God. Gaya po ng iba't ibang uri ng pag-aayuno. A digital detox helps us disconnect from gadgets, social media, and information overload to remind us that in Jesus, we have all that we need. Quoting A.W. Tozer, sabi po niya, whatever keeps me from my Bible is my enemy, however harmless it may appear. Ang pangalawang layunin po sa pag-aaral natin ngayon ng pag-aayuno, nais nating ipakilala ang corporate fasting. A corporate fast is when a group or church fasts together for a set period of time. Corporate fasting deepens unity, heightens sensitivity to the Spirit, and brings us back to the priority of prayer. Sa atin pong paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o Easter Sunday, sa atin pong summit at sa ika-30 taong anibersaryo ng ating iglesia, papasok po tayo sa panahon ng pag-aayuno ngayong buwan ng Marso. At tayo po ay lalapit sa Panginoon, pagpapakumbaba, hihingi ng gabay at direksyon sa Diyos at maghahanda para sa ating hinaharap o sa ating kinabukasan. If you are fasting for the first time, kung ito po ay unang beses kayong mag-aayuno, this is a great way to start with a group of people. Whether that be your spouse o asawa nyo po, your family, your friends, your huddles, or with people from your local church. Here is a beautiful example of corporate prayer and fasting. In November 1886, James Hudson Taylor and a group of China Inland Mission leaders spent 8 days in united prayer and fasting, asking God for 100 new missionaries. That prayer was answered the following year. The simple act of daily dependence on God can bring powerful change in our homes, families, workplaces, schools, cities, and even our nation. Ngayon po, pag-usapan naman natin, bakit dapat akong mag-ayuno? Why should I fast? Ang unang dahilan, devotion o hunger for God. Ipinapakita po ng pag-aayuno kung anong mga pagnanasa ang kumokontrol sa atin at kung saan tayo tunay na nakatuon. Fasting exposes what desires control us and what we are truly devoted to. Napansin mo ba na ang pagkain ay controversial sa Biblia?
Dahilan to ng ilang hindi pagkakaunawaan o pinagtatalunan po ang pagkain. Ito po ang ilang mga halimbawa na mababasa natin sa Biblia. The very first sin in the garden was about food. In the wilderness, Israel constantly complained about food. Daniel refused to defile himself with the food of the palace in Babylon. When Jesus began his ministry, Satan tempted him with food. Even the early church fought over food. Clean, is this clean, unclean? The meat offered to idols, etc. Ito po ang mga pinagkakaguluhan nila. Bakit may mga ganitong kontrobersyal patungkol sa pagkain? Why? Because food touches our deepest instinct. Hunger, desire, comfort, satisfaction. Napansin niyo po ba kapag gutom kayo, mainit ang ulo niyo, irritable kayo? Sabi nga po, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa taong gutom. Pakinggan niyo po ito. Often how we handle food reveals how we handle God. Ang pag-aayuno ay isang paraan upang maranasan ang katotohanan na sinasabi po ni Jesus. Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Sa oras pong ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Do we truly hunger for the Lord? Totoo bang gutom tayo sa Panginoon? Fasting was a normal part of devotion expressed to God. Gayunpaman, noong panahon ni Jesus, ito ay isang entablado para sa pampublikong palabas. Yung nag-aayuno ka dahil gusto mo ipakita na relihiyoso ka o maka-Diyos. Similarly, we live in a world where everything is about me, myself, and I. Wherein everything that we do, we call attention to ourselves. Gusto po natin bida tayo, na tayo ang sikat. When it comes to spiritual disciplines and practices, there will be that temptation to show off. Yung nagpapakitang gilas po tayo para sa madlang people. Kaya po si Jesus, ipinaalala po niya kung gaano kaimportante na tama ang motibo ng ating mga puso kapag nag-aayuno. Dahil dito makikita ang totoong debosyon ng ating mga puso. Basahin po natin ang turo ni Jesus tungkol sa pag-aayuno. Matthew chapter 6 verse 16 to 18. Kapag nag-aayuno kayo, huwag ninyong tularan ang mga pakitang tao, sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung mag-aayuno kayo, maghilamos at mag-ayos kayo ng sarili. Upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo, maliban sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. The motive o ang motibo, the why behind fasting is that it should be done unto the Lord. Ang dahilan po sa likod ng ating pag-aayuno ay para sa Panginoon. Quoting Gary Rohrmayer, sabi po niya, fasting is more about longing for the power and presence of Jesus than restricting our appetites. Sa aklat ng mga gawa, Kabinata 13, makikita po natin ang kahalagahan ng pag-aayuno, lalo na sa pagsisimula ng unang paglalakbay nila Pablo bilang misyonero. Basahin po natin Acts chapter 13, verse 2 to 3. Nang sila ay naglilingkod sa Panginoon at nag-aayuno,
Sinabi ng banal na espiritu, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo para sa gawaing kung saan sila ay tinawag ko. Nang makapanalangin na sila at makapag-ayuno, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at pagkatapos nito sila ay pinahayo. Hindi po ito panahon ng krisis o kagipitan. Ang mga liderato ng iglesia ay nagsama-sama at nagtipon-tipon para sumamba at mag-ayuno. They were not fasting because they needed something from God. They were worshiping the Lord. They ministered to the Lord. This was a corporate prayer and fasting. This was their priority. Ito po ang kanilang prioridad. Devotion to the Lord. Ang lumapit sa Diyos at hanapin ang kanyang mukha upang siya ay papurihan at sambahin, ito ang kanilang prioridad. Ito po, isang mahalagang aral na dapat nating matutunan o maunawaan. Many times we become so consumed and obsessed with direction from God that we neglect first things first, our devotion to Him. Quoting David Mathis, he said, spiritual fasting is not mainly about what we go without, but who we want more of. God rewards spiritual fasting because it attunes us to the very purpose of God in the universe, to magnify Himself in our desiring, enjoying, and being satisfied in Him. And He rewards it not just with what we're asking for with our fast, but ultimately with who He is as our desire, enjoyment, and satisfaction. Wasting time with God is not wasted time. Seek not the plan first, but the planner. Not the gifts, but the giver. Not just more from God, but more of God Himself. Fasting has a way of preparing us to receive God's answer, whether it be the answer we desire or not. Dahil sa pag-aayuno po, mas bukas po tayo sa sagot ng Diyos. Ito man po ang sagot na ating inaantay o hindi, mas madali po nating natatanggap kapag tinugon po ng Diyos ang ating mga panalangin. Sa aklat ng Lumang Tipan, maraming halimbawa ng mga grupong nag-aayuno, gaya ng pag-aayuno ng Israel, habang nagsisisi sila sa kanilang mga kasalanan na nagawa sa Diyos. Basahin po natin 1 Samuel chapter 7 verse 2 and following from the NIV. Then all the people of Israel turned back to the Lord. So Samuel said to all the Israelites, if you are returning to the Lord with all your hearts, then rid yourselves of the foreign gods and the Ashtoreths and commit yourselves to the Lord and serve Him only. When they had assembled at Mizpah, they drew water and poured it over the Lord. On that day, they fasted, and there they confessed, we have sinned against the Lord. Nabatid ng bayan ng Diyos ang kanilang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan noon at ngayon. Nais nilang bumalik sa Panginoon at itama ang kanilang puso at siya lamang ang karapat-dapat nilang paglingkuran at sambahin. Quoting Charles Stanley, ito pong sabi niya, oftentimes, it is in fasting and praying that the Spirit of God reveals what's on the inside. And oftentimes, it will be some sin, something that you've not thought about, something maybe you've put aside many years ago. God begins to dig deeper and deeper and deeper. Because here's what happens when you fast. It heightens your spiritual and mental alertness. You begin to see and feel and sense things in your life that you did not before. Your alertness to God, to the Holy Spirit, He's able to show you things about your life you could not see before.
A heart in distress over one's sin is a heart prepared to take the next step to do something about that sin as we submit to God's will and ways. Sabi po ni Kingsley Fletcher, fasting is not a tool to twist the arm of God so that He will give you exactly what you want. Fasting has a spiritual purpose to get your flesh out of the way so that the Spirit of God can move in your life. When a person makes a determination to fast, the individual is making a determination to remove the obstacles to total submission to the will of God. Marahil ay dumadaan ka sa panahon ng tagtuyot, a dry season in life where you are busy, but everything feels blah. You are merely existing but there is no life. Wala kang gana sa buhay. Para sa ilan sa atin, meron tayong hindi maamin na kasalanan na ating itinatago at dala-dala natin ang bigat sa ating mga puso. Because we have been looking for our worth and security in all the wrong places. Marahil ito na ang oras at panahon upang muli po tayong kumonekta sa Panginoon, our source of life. Pakinggan po natin ito. When your source of life is God Himself, then you become a source of life for others. We have to be connected to a source of life if we want to be a source of life. Nagsisimula po ito sa debosyon. Gutom para sa Panginoon, gutom para sa kaharian ng Diyos, at gutom para sa mga bagay na walang hanggan. Quoting John Piper, fasting is not about getting God to do what we want. It is a way of saying with our stomach and our whole body, I need you more than I need food, O God. Ang pangalawa po, bakit dapat akong mag-ayuno? Why should I fast? It is because of dependence or trust in God. We express our dependence on God through our fasting and depend on the Holy Spirit to sustain us as we fast. This is not simply about self-control but spirit control. Basahin po natin Luke chapter 4 verse 1 and following. Umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng banal na espiritu at dinala siya ng espiritu sa ilang. Doon ay tinuksyo siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya gutom na gutom siya. Hindi po nag-ayuno si Jesus upang matanggap ang banal na espiritu. Nag-ayuno siya dahil siya ay puspos na ng banal na espiritu at ginabayan siya ng espiritu upang pumasok sa panahon ng panalangin at pag-aayuno. Quoting Wesley Duvel, sabi po niya, fasting is a letting go of your natural desires, refusing to be bound by the visible and tangible, and makes it easier to lay hold of heaven's resources. We do not manipulate or command the Spirit, but we become increasingly available to Him as we fast and pray. He is able to say new things to us, to have access to us. He can clothe us more fully and prepare us to be used more freely. It just seems to open us anew to the Spirit's presence and power. In moments of tiredness, temptation, and weakness, remember that we are not just fasting for God. We are fasting with God. Let's read again. Luke chapter 4, verse 14 to 15. Bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu at sa buong lupain ay kumalat ang balita tungkol sa Kanya.
Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga, taglay ang papuri ng lahat. In Luke chapter 4, Jesus was led by the Spirit into fasting. By the end of his time of fasting, he returned in the power of the Spirit. The Spirit leads us into fasting, strengthens us through fasting, and releases power after fasting. The Spirit provided the supernatural power for Jesus from beginning to end. This same Spirit lives inside us who have received the gift of salvation, providing the power to overcome. Sabi po ni Bill Bright, fasting reduces the power of self so that the Holy Spirit can do a more intense work within us. We are filled with the Holy Spirit to go in the power of the Spirit. The Spirit leads individuals into seasons of fasting, and He leads communities into them as well. Makikita po natin sa Biblia sa tuwing ang sambahayan ng Diyos ay nahaharap sa problema o pagsubok o sa mga pagkakataon na hindi nila makokontrol, ang ginagawa po nila, hindi sila agad-agad gumagawa ng plano o strategy. Hindi po sila naghahanda. Sa halip, sila ay nagsasama-sama upang manalangin at mag-ayuno. Isang halimbawa, balikan po natin ang kwento ni Esther. Her story shows us the collective dependence on God. But before that po, in Scripture, we see 3 different types of fast. Ang una po, the normal fast. Ito po yung paglikdang or abstaining from food, but drinking water is allowed. Yung partial fast po, abstaining from certain food or drink. This is the fast where many of us can begin. Ito po, dito tayo pwede magsimula. This is a great place to start for beginners, those who are sick, or those with heavy schedule. Ito yung fasting po na you fast from certain food. Gaya po ni Daniel, or gulay lang po ang kanyang kinain. Or you can also fast by giving up coffee, giving up karne, o giving up alcohol or sweets or desserts. Ito din po yung pag-skip po ng pagkain or meal. Ito yung partial fasting na tinatawag. And there's the absolute fast, abstaining from food and drink. Wala kang kinakain, wala kang iniinom. Disclaimer lang po, because of the intensity of this fasting, an absolute fast should only be entered when clearly led by the Holy Spirit and under wise counsel. Dito po sa kwento ni Esther, we have an example of an absolute fast. Hinikayat ni Esther ang lahat ng mga Hudyo na mag-ayuno upang maiwasan ang kanilang trahedya. And God graciously answered. Basahin po natin Esther chapter 4 verse 12 to 16. At sinabi nila kay Mordecai ang mga sinabi ni Esther. Nang magkagayoy, ipinabalik sa kanila ni Mordecai ang sagot kay Esther. Huwag mong isipin na sa palasyo ng hari ay makakatakas ka na higit kaysa lahat ng ibang mga Hudyo. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito? At sinabi ni Esther sa kanila na sagutin si Mordecai, ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat na Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi
O araw, ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno rin gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas, at kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. Esther had shifted from fear to faith, from hesitation to determination, from concern for her own safety to concern for her people's survival. Instead of rushing into danger all on her own, yung basta-basta pong pagsugod, ang ginawa po ni Esther, she rallies, tinawag po niya her entire people to pray and fast with her. Again, quoting Arthur Wallis, those who pray with fasting are giving heaven notice that they are truly in earnest, that they will not give up or let God go without the blessing, that they do not intend to take no for an answer. Not only so, but they are expressing their earnestness in a divinely appointed way. They are using a means that God has chosen to make their voices to be heard on high. This is why corporate fasting is so powerful. A church that fasts together is saying, we refuse to move in our own strength. We refuse to move ahead of the Spirit. We depend on you. When we fast, we are not trying to move God. When we fast, we are allowing the Spirit to move us. Ngayon po, marahil ay desidido ka nang mag-fasting. Kumbaga, G ka na mag-ayuno. Sinasabi mo, I'm in. Where and how do I begin? Here are practical tips for fasting o mga practical po na gabay sa ating pag-aayuno. Sa paghahanda po for fasting o sa preparasyon na gagawin, pagkatapos mong manalangin at hanapin ang puso ng Diyos, piliin mo kung anong uri ng fasting o pag-aayuno ang iyong gagawin. Normal fasting ba? Partial fasting ba? At tapos, kung gaano katagal at gaano kadalas ang gagawin mong pag-aayuno. Halimbawa, ako po, pinili ko pong mag-normal fasting once a week sa buong buwan ng Marso. Maaari po na piliin nyo na tuwing Biyernes kayo mag-aayuno for the entire month of March from 8 a.m. to 8 a.m. the next day. Pwede din na ang fasting mo, hindi ka kakain ng sweets o desserts. Dahil sweet tooth ka, yan ang sakripisyo mo. O maaaring ang fasting mo, gulay lang din ang kakainin mo, hindi ka magkakarne. So yan po yung halimbawa ng preparasyon. Next, cease from taking tea or coffee a few days before you begin to deal with caffeine withdrawal ahead of time. Ingat po sa pag-inom ng kape kung nagbabalak po tayong mag-ayuno. Next, prepare your heart and mind. Tanungin po natin ang sarili natin ng mga katanungan na ito. Why am I fasting? Bakit ba ako mag-aayuno? What is my heart seeking after? Ano bang hinahanap ng puso ko? Are my motives in the right place? Tama ba ang motibo ng puso ko? Have I dedicated this fast unto the Lord? Nag-aayuno ba ako dahil alay ko ito at samba ko para sa Diyos? Next po, sa preparasyon, check with your doctor. If you have medical conditions, wag po tayo basta-basta magsisimulang mag-ayuno. Wag po nating i-risk ang ating kalusugan. At sa panahon po ng pag-aayuno, ito po ang mga practical tips o gabay. Approach your time in the Word and prayer with intentionality and purpose by having a plan. Next, spend the first part of your time feasting on God's Word, worshiping,
adoring and praising the Lord. Don't ask the Lord for anything yet. Huwag muna po tayong hingi ng hingi sa Diyos. Atin muna po siyang papurihan at sambahin. Sambahin po natin ang kabutihan at kagandahan ng Diyos. Next, listen to your body. You may experience headaches, mood swings, mental fog, etc. If you feel unwell, pause and check in with your doctor. The struggle does not mean you have failed. Kung meron pong struggle, hindi po ibig sabihin ito, palpak po yung inyong pag-aayuno. We should ask the Lord for strength. Hilingin po natin, Lord, bigyan mo ako ng physical na lakas na matapos ko ang aking pag-aayuno. Next, drink plenty of water. Inom po tayo ng tubig. As we experience fatigue or tiredness, kung maranasan po natin ito, huwag po tayong mahiya na matulog or take a nap. Kung pagbibigyan po ng ating schedule, magpahinga po tayo. Ito po, napaka-importante when breaking the fast. Remember po to break fast gently. Do not eat everything all at once. Huwag po tayong parang eat all you can. Dahan-dahan po ang pagkain. Start slowly with liquids. Pwede pong sopas and soft foods. Yung mga malalambot po na pagkain. So as not to overwhelm your digestive system. Hinay-hinay lang po. And then, stay prayerful and carry the lessons you've learned. Sana po baon-baon natin yung mga aral po na natutunan natin habang nag-aayuno. At kung kayo po ay kinakaugnay na mag-social media sabbatical, habang kasabay po ng inyong regular na pag-aayuno, eto naman po, here are some practical tips as well. Una po, make your smartphone dumb. Label each app, distraction, or utility, then remove distraction apps. Tanggalin nyo na po yung mga app na hindi naman po nakakatulong sa inyo or distraction lang siya. Maaari pong games kung sakali, pwedeng Mobile Legend. Alam nyo po yun? And then next, piliin po natin ang scripture over scrolling. Kaya ako po, when you're going into fast, mas maganda po to have your physical Bible with you. Kasi kung digital Bible ang gamit mo at naka-on yung notification, labas po ng labas, pop-up ng pop-up po yung iba't ibang notifications from different apps that you have on your phone. Kaya po, again, sana po this time, piliin po natin, start a new habit of turning to the scripture instead of just scrolling on your phone. And next po, break the fast with intention. Again, decide which apps or habits will stay permanently deleted. Alin po yung talagang tatanggalin nyo na? Alin po ba yung talagang makakatulong po sa paglago ninyo? Friends, I want to encourage us to also fast from binge watching. Maybe ng K-drama po habang nag-aayuno kayo. Or pagbi-binge watch nyo po ng mga show sa Netflix, Amazon Prime, or ano po, sa Disney Plus. Set it aside. Tanggalin nyo muna din po. Or baka gusto nyo din pong mag-fasting from online shopping. Fasting from Shopee or fasting from Amazon from Noon or Zalando. Alisin nyo muna po ito habang kayo ay nag-aayuno. Sana po makatulong sa atin ang mga practical tips na ito. At kung meron po kayong mga katanungan patungkol po sa pag-aayuno, huwag po kayong mahiyang lumapit sa inyo pong mga huddle guide, sa inyo pong mga mentor, or sa inyo pong mga pastor. Mag-text po kayo, tumawag po kayo. Okay po ba yon? Yes? Yes. At sa ating pong pagtatapos,
Isang paalala galing kay Arthur Wallis. At the heart of every revival is the spirit of prayer. Bilang isang iglesia, tayo po ay nagpapasalamat sa katapatan po ng ating Diyos. Malaking bahagi po ng ating lakbayin ang pananalangin at pag-aayuno. Nais po nating ibalik at magsimula muli ng kultura ng pag-aayuno at yung sama-sama po tayong nagtitipon para mag-ayuno. Bilang isang iglesia, sana po sama-sama po tayong mag-commit. As we are united in fasting and prayer, we can accomplish a lot more. Naanyayahan po namin kayo na makibahagi sa Solar G tuwing Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes kung kayo po ay taga-Amerika. At kung kayo ay taga-Europa, Pilipinas, Australia o Gitnang Silangan, ang Solar G po ay tuwing Martes, Miyerkules, Biyernes at Sabado. Siyempre po ang summit. Kung hindi pa po kayo nagre-register, gawin nyo na po. Again, fasting is the whole body hungering for God. Tanong sa ating pagtatapos po, maybe we can reflect upon this question. What are you truly hungry for? Is it comfort, control, convenience, or is it Christ? Sana po ito ang panalangin ng ating puso sa pagpasok natin sa pag-aayuno. Lord, we confess our appetite for lesser things. We confess our independence. We release our distractions. We declare you are better than bread. We hunger for you. We depend on you. We want more of you. Muli sa atin pong pagtatapos, awitin lang po natin ang awit na ito. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence is living in me. This is my daily bread. You are my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence is living in me. This is my daily bread. You are my daily bread.
desperate for you. And I'm lost without you. Naalala ko po ang katanungan ng isang pastor. Do we come to God because He is useful? Or do we come to God because He is beautiful? Friends, wag po tayong matakot na subukan ang pag-aayuno. Each person's fast is different. Ang iba po nag-aayuno ng pagkain. Some are fasting from activities, from social media, fasting from K-dramas or binge watching. What works for one might not work for another, and that's okay because God meets us where we are. Sana po maging bahagi po ng ating lifestyle o ng ating buhay ang pag-aayuno. Samahan niyo po akong manalangin sa ating pagtatapos. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito. Patuloy pong inaalala ang inyo pong katapatan at kabutihan, aming Ama. Salamat po sa aral po na amin pong natutunan ngayon. Salamat, Lord Father God, sa topic po ng fasting o pag-aayuno. Panginoon, aming Amang Banal, nais po namin itong subukan. Tulungan niyo po kami na ihanda ang aming mga puso, maging Panginoon ang aming mga pisikal na pangangatawan, aming Ama. Panginoon, aming Amang Banal, muli lang po kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan. As we talk about fasting, Lord, we know we are not just fasting for ourselves, but we are fasting collectively with other people. And we know, Lord Father God, that you are fasting with us. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po, aming Amang Banal, sa patuloy niyo pong pagsama sa aming lakbayin. Panginoon, aming Ama, kayo po ang tunay na nakakakita ng aming lakbayin, O Diyos. Patuloy na hinihiling, aming Amang Banal, na kami po'y inyong gabayan. Nawa, Lord God, makatulong po sa amin ang pag-aayuno upang mas lumalim po ang aming pananampalataya at pagkakakilala sa inyo. Salamat po muli sa araw na ito. Panginoon, sa mga pagkakataon na kayo po ay aming nasaktan, Panginoon, kami po'y humihingi ng kapatawaran. Salamat po muli, aming Amang Banal. Patuloy po'y binibigay sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ni Jesus na inyong anak. Amen.